babae mula sa bayan ng Nazaret na nagngangalang Maria. Sinabi ni Gabriel kay Maria na siya'y maglilihi ng isang anak na lalaki sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at ang pangalan niya ay tatawaging Jesus. Sa panahong ito, si Maria ay kasalukuyang nakatakdang ikasal sa kanyang mapapangasawa, si Jose. Nang malaman, nasaktan at nalito si Jose dahil hindi niya pinaniniwalaan si Maria. Pagkatapos nito, binisita ng anghel na si Gabriel si Jose sa kanyang panaginip at sinabi sa kanya, "Huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa, dahil ang ipinaglihi sa kanya ay mula sa banal na Espiritu. At ang kanyang anak si Jesus ay magliligtas sa mga tao mula sa kanilang kasalanan." Kailangang maglakbay ni Maria at Jose patungong Bethlehem dahil sa utos ng emperador ng Roma na isagawa ang census o talaan ng lahat ng tao sa kanilang sariling bayan. Matapos maglakbay na buntis sakay ng isang asno ng ilang araw, dumating si Maria at Jose sa Bethlehem at sinabihan na walang mga lugar na matutuluyan, puno ang mga tuluyan. Nang makitang malapit ng mga anak si Maria, sinabi ng may-ari ng tuluyan kay Jose na maaari silang manatili sa kanyang pastulan. Nagpatuloy si Maria at Jose sa dayami sa isang pastulan na may mga natutulog na hayop. Pumasok sa panganganak si Maria at isinilang si Jesus sa pastulan. Ang tanging lugar sa natutulog na sanggol na magpahinga ay malamang sa patab ng mga hayop na kilala bilang sabsaban. Sa panahong ito, nagpakita ang isang anghel sa mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga kawan sa mga bukid malapit sa Bethlehem. Sinabi ng anghel sa kanila ang mabuting balita ng kapanganakan ng tagapagligtas at Mesiyas, si Heso Kristo. Agad na pumunta ang mga pastol upang hanapin ang sanggol na si Jesus, na sinabi sa kanila ng mga anghel na matatagpuan nila na natutulog sa sabsaban. Matapos ang ilang panahon, nakita ng mga pantas mula sa silangan na kilala rin bilang mga mago, ang makintab na bituin sa langit na nagpapahinga sa kinaroroonan kung saan ipinanganak si Jesus. Naglakbay ang mga pantas mula sa malayong bansa sa silangan upang hanapin ang bagong hari. Sa panahon ng paglalakbay ng mga pantas, nakipagkita si Herod, ang hari ng Juda, sa mga pantas. Sinabi sa kanila ni Herod na bumalik at ipaalam sa kanya kung saan matatagpuan ang sanggol na hari upang siya rin ay makasamba sa kanya. Nagpatuloy ang mga pantas sa Bethlehem at natagpuan si Jesus kung saan itinuro ng bituin. Lumuhod sila at sinamba ang tagapagligtas at binigyan siya ng mga regalong ginto, insenso, at mira.
sila pabalik sa kanilang tahanan sa ibang paraan, na alam na hindi balak sambahin ni Haring Herod si Jesus, kundi plano niyang patayin ng sanggol. Pero bago pa planuhin ni Haring Herod na patayin ang Panginoong Jesus, nasa plano na ng Diyos Ama na mamatay ang kanyang bugtong na anak para bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya ang Panginoong Jesus ay isinilang upang mamatay. Diyan nagtatapos ang maiksinang